Magbabalik na siya. Mahal na Reyna, nakahanda na ang lahat. Mabuti, Nuri. Kahit anong pikit ni Lana ay hindi talaga siya makatulog. Hinawakan niya ulit ang cellphone at muling binasa ang mensahe ni Leandro. Hindi niya ito nireplyan bagkos gumawa na lamang ng video. Ayaw niyang mag-live dahil baka hindi niya kayaning magsalita. Pinipigilan niyang maluwa sa harap ng kamera. Ngunit nangungusap ang kanyang mga mata na ang sabi ay sobrang lungkot niya. Good evening po sa inyong lahat. Pasensya kung binulabog ko kayo at this hour. At sorry kung ngayon ako nagsalita regarding dun sa issue na kumakalat online. May tao pong nadamay at hindi po dapat nangyayari yon. Guys, hindi ko po boyfriend si Leandro. Aksidenteng nahagip lang po siya nung time na nagbablog ako dun sa store niya. I will not go into details pero basta, hindi ko po siya jowa. And please stop spreading fake news. May pagkukulang din po ako and I will take full responsibility for what happened. To Leandro, I am really sorry. And thank you. At hindi lang po ako nandito ngayon for that matter. Sa mga followers ko po at subscribers, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na may pinagdadaanan po ako ngayon sa buhay. May konting problema na kailangang asikasuhin. Kailangan ko munang hanapin yung sarili ko. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo sa akin. Mahal ko po kayo. Your island girl is now signing off. Matapos ang kanyang madamdaming pahayag ay umiyak siya ng sobra. Kahit kailan ay hindi niya pinangarap na iwan ang mundo ng social media. Pero kailangan dahil iyon ang nararapat. Ang hindi nito alam ay narinig din pala siya ni Esther na nasa kabilang kwarto na naging emotional din sa pinagdadaanan ngayon ng dalaga. At ang kanyang statement na iyon ay umani ng samot-saring reaksyon. Maghahating gabi na ngunit tila dilat na dilat pa rin ang mga tao. Mabilis din itong kumalat na umabot ng halos 100,000 views sa loob lamang ng 30 minuto. Mga tao kasi mahilig magpakalat ng mga maling balita. Ayan, hindi pala totoo. Red flag sa inyo. Hala, titigil na ba siya sa pagbablog? OMG, ano kayo nangyayari sa kanya? Idol, wag naman. Malulungkot kami. Halata sa mukha niya na problemado siya. Oo nga, may sakit ba siya? Namumugto yung mga mata niya. Kawawa naman. Lana, kung ano man yung pinagdadaanan mo, kaya mo yan. Laban lang. Lana, pahinga ka muna. Hihintayin ka namin. Nakatulog na lamang si Leandro kakaantay ng reply ni Lana. At napabalikwas siya nang biglang tumunog ang kanyang iPad. Kinabahan siya kung sino itong tumawag sa kanya this oras ng gabi. Nasa working table nakalagay ang iPad kaya tumayo pa siya upang kunin ito. Si Jeric pala ang tumawag at nag-usap sila via video call. Oh, anong problema? Ba't ka nang iistorbo? Pare, pasensya ka na. Nakita mo na ba? Ang alin ba? Punta ka sa account ni Lana, dali. Okay, sige. Salamat. At doon, narinig niya ang salitang nais niyang sabihin ni Lana noon sa mga tao, ang linisin ng kanyang pangalan. Pero imbis na matuwa ay nag-aalala siya sa kalagayan nito. Kumunot ang kanyang noo at napaisip. Bakit siya mag-quit? Ano nangyayari sa iyo, Lana? Umaga na at huling araw na ng ban period. Bukas ay maaari ng lumaot o manghuli ng isda. Halos lahat ng mga mangingisda ay nasa baybayin. Inihanda ang kanilang mga gamit para bukas. Ngunit bigla na lamang nagkagulo ang mga ito nang malanghap ang masangsang na amoy. Amoy na parang nabubulok na isda. Ngunit ang pinagtataka nila ay kung bakit nangangamoy isda ang baybayin kung gayong wala namang lumalaot sa kanila ng 3 araw. Kumalat na ang mabahong amoy sa buong isla at ang lahat ay kanya-kanyang takip ng kanilang mga ilong. Lumapit din si Esther upang makimarites. Hindi ito magandang pangitain, mga kasama. Hindi ba natin ito i-report kay Mayor? Abay, mapanghanib na ito sa ating kalusugan, lalong-lalo na sa mga bata. Pag-aalala ng mga residente. Huwag muna. Kailangan muna nating makalikom ng tamang impormasyon bago tayo dumulog sa itaas. Pero sa ngayon, pagtulungan nating hanapin ang mabahong amoy na ito. Saad ng kanilang barangay captain. Matapos marinig ang usapan ng kanilang mga kaisla ay nagkukumahog na bumalik sa kanilang bahay si Esther upang gisingin si Lana. At pinayuhan itong wag lumabas ng bahay kahit anong mangyari. Bakit ho, inay? Nagkakagulo sila sa labas. Hinahanap nila yung masangsang mong amoy. Kinakabahan si Lana at napaluha. Palagi na lang talaga siyang umiiyak mula pagtulog hanggang pagising. Inay, kating-kati na po ako. Gusto ko na pong maligo sa dagat. Nak, hindi pwede. Sandali lang. Uutusan ko ang kuya mo na kumuha ng tubig dagat. Maya-maya pa'y pumasok si Aming sa kwarto. Lana, ito na ang araw na kinakatakutan ko. Itay, wag po muna ngayon. Please, nakikiusap po ako sa inyo. Niyakap siya ng mahigpit ni Aming at bumulong.
Kapag hindi na natin kayang kontrolin ang sitwasyon, hayaan mo akong gawin ang nararapat. Kumuha si Islaw ng isang balding tubig alat. Pinuno niya ito ng husto, ngunit may nakapansin sa kanya. Oy Islaw, anong gagawin mo sa tubig na yan? Saad ng tsismosa nilang kapitbahay. Ililigo po dun sa aso namin. Ha? Kailan pa kayo nagkaaso? Di ba ayon mga magulang mo yon? Kahapon lang po. Binigay nung kaibigan nila na may breeding po kasi kaya nagustuhan nila. Ay oo, nakita ko yon. Nag-usap sila kahapon. Pero dito mo na lang paliguan yung aso nyo para makita naman namin kung maganda ba. Ayaw pong lumabas eh. Nababahuan po. Sa bagay, may breeding nga naman. Pagkatapos mo dyan, tulungan mo kami dito ha? Sige po. Desisyon ng kanilang pamilya na hindi mag-alaga ng aso upang maiwasan ang anumang trahedyang maidudulot nito kay Lana. Lalo na't hindi nila alam kung kailan mangangamoy isda ang dalaga. Ibinuhos nila sa malaking palanggana ang tubig at doon nila ipinalublob si Lana. Ngunit hindi pa rin iyon sapat upang magkabuntot siya. Sinarahan nila ang buong bahay upang hindi ito dumugi ng mga langaw at mga langaw na maitim ang ulo. Habang yung iba ay abala pa rin sa paghahanap sa mabahong amoy. So ano pare? Anong plano mo? Kasi sa nakikita ko kagabi, she's not feeling well. Saad ni Jeric na maagang pinapunta ni Leandro. Pupuntahan ko siya. Gusto ko malaman kung napano siya. Saad nito at humigop ng kape. Wala ba siyang nabanggit sa'yo nung nasa laot kayong dalawa? Wala. Bigla na lang siyang gustong umuwi. Okay. Pero kung pupunta ka ngayon, paano yung meeting mo? From now on, you're my secretary. What? Ako? Why? May iba pa bang tao dito na ikaw lang nakakakita? Sige na nga. Basta balitaan mo ako ha. Aniya na masama ang tingin kay Leandro. Wala talaga siyang magagawa dahil malaki ang utang niya rito. Tinanghali na sila sa paghahanap ngunit wala pa rin silang nakikita. Kabadong-kabado na silang apat sa loob. Panay tingin sa orasan si Aming. Gusto niyang dumilim na upang dalhin si Lana sa dagat, sa ayaw at sa gusto nito. Ngunit napansin ng mga tao na padami ng padami ang mga langaw sa kanilang bahay. Agad silang lumapit at nakumpirma nga nilang sa bahay nila Lana nang gagaling ang masangsang na amoy. Aming! Anong meron dyan sa loob ng inyong bahay? Mukhang dyan ang gagaling ang mabahong amoy. Sigaw ng kapitan. Oo nga Kap, baka meron silang tinatagong butanding dyan. O di kaya'y Serena. Posible kayang Serena? Maya-maya pa'y pumasok sa eksena yung dalawang mangingisda na nakakita kay Lana kahapon sa dalampasigan. Sandali lang mga kasama. Kahapon nakita namin si Lana na sumisigaw. Galit na sumisigaw sa harap ng dagat. Ang sabi niya, hindi raw siya makukuha o hindi siya pwedeng kunin. At hindi lang yun, nakaamoy rin kami ng mabaho na lumapit kami sa kanya. Saad naman nung isa. Teka, kanina nakita ko din si Islaw na kumuha ng isang balding tubig dagat. Wika nung tsismosa. So, maaaring ang Serena si Lana? Mga kasama, Serena si Lana! Nagkakagulo na sila at pilit nilang pinapalabas si Lana. Itay, inay, kuya, natatakot po ako. At mga ilang segundo ay hinarap sila ni Aming. Bakit yun naman kami pagbibintangan? May pruweba ba kayo? Kung ganon, ilabas mo si Lana at na magkaalaman na. Abay, bakit ako ang maglalabas ng pruweba? Kap, ano ito? Tumingin siya sa kanyang matalik na kaibigan. Kap, malakas ang kutob ko na may tinatago silang kababalakan sa loob. Kaya dapat pasukin na natin. Tama! Mga kabarangay, huminahon kayo. Kailangan nating idaan ito sa tamang proseso. Dahil kung hindi, tayo naman ang mananagot sa batas. Bawal pasukin ang isang bahay kapag walang search warrant. At hindi tayo ang gagawa nun, kundi ang mga otoridad lamang. Ay sus Kap, sinasabi mo lang yan dahil kaibigan mo si Aming. Pinoprotektahan mo din sila. Sandali lang, makinig kayo. Kung naniniwala tayo na ang mga Serena nagbibigay sa atin ng mga isda, bakit natin sasaktan si Lana kung tunay nga siyang Serena? Tumaas ang tensyon sa pagitan ng mga tao at ng kapitan, kaya naman agad na bumalik si Aming sa loob. Oo, naniniwala kami Kap, pero hindi sa ganito. Mamamatay tayo sa baho. Kaya mga kasama, ihanda ang mga pana. Aming, anong gagawin natin? Diyos ko, tulungan niyo po kami. Ani Esther na niyayakap si Lana. Nagtakip ng kanyang tainga ang dalaga sa sobrang takot. Hintayin natin mag-alas 6. Tamang-tama at madilim ngayon. Pero paano Itay? Saan natin idadaan si Lana? Pinalibutan na nila tayo.
At biglang may sumigaw. Sirena! Sirena! Nandito! May sirena! Silang lahat ay nagsitakbuhan at wala ni isang taong natira sa labas ng kanilang bahay. Itay, umalis na sila. Saad ni Islaw na sumilip sa bintana. Sino kaya yung sumigaw, Aming? Salamat sa kanya. Salamat sa Diyos. Kuya, ano po nangyayari? Tanong ni Leandro sa lalaking kanyang nakasalubong. Sila na ay isang sirena. Kukuha kami ng pana. Nilinlang ni Leandro ang mga taong naisaktan si Lana. Esther, Islaw, isarado niyo pa rin ang bahay. Ako nang bahala kay Lana. Inay, magkikita pa po ba tayo? Oo naman anak, makikita pa tayo. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko din po kayong lahat. Nag-iyakan at nagyakapan muna ang mag-ina at magkuya bago sila tuluyang nagtungo sa dalampasigan. Mga ilang segundo lang at nagkaroon na ng buntot si Lana. Buntot na may pinaghalong kulay green at violet na nangangahulugang positibo at makapangyarihan. Anak, mag-iingat ka sa iyong paglalakbay. Mahal na mahal kita. I love you, Itay. Namimiss ko po kayo. Maraming salamat po sa inyo ni Inay sa pag-aalaga sa akin. Salamat din at ipinahiram ka ng iyong ina sa amin. Sige na po, Itay. Bumalik na po kayo doon. Baka magtataka po sila kung saan kayo galing. Kaya ko na po ito. Lumuluhang wika niya. Labag man sa kanyang loob ngunit kailangan. Ayaw niyang madamay ang kanyang pamilya sa gulo. Lumangoy na sana siya nang biglang, Lana! Leandro? Paanong? Ngumiti ang binata. Mag-iingat ka. Binalikan din niya ito ng ngiti, sabay tulo ng kanyang luha. Salamat. At mapayapa siyang naglakbay patungo sa kanyang naghihintay na kaharian.